Tahimik ka ba kahit mali na ang nangyayari? Kapag may nakikitang kawalan ng hustisya, pinipili mo bang manahimik dahil mas madali iyon? Kung buhay si Jose Rizal ngayon, mananahimik kaya siya? Noong panahon ni Jose Rizal, malinaw ang mga problema ng lipunang Pilipino. Pang-aabuso sa kapangyarihan, kawalan ng katarungan, at pananakot sa mga nagsasalita ng katotohanan. Ngunit ang mas masakit na problema noon ay hindi lang pang-aapi, kundi ang katahimikan ng marami. Maraming Pilipino ang piniling tanggapin ang maling sistema. Ito ang tinatawag na complacency o pagiging kontento na lamang kahit mali na. At hanggang ngayon, hindi ba pamilyar pa rin ito? Kapag may maling balita, korupsyon, o pang-aabuso, madalas ang sagot, hindi ko problema. O hindi ko problema yan. Deadma lang. Ngunit si Jose Rizal ay hindi pumayag sa status quo. Habang ang iba ay nanahimik, si Rizal ay nagsalita. Habang ang iba ay natakot, si Rizal ay sumulat sa pamamagitan ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Ipinakita niya ang katotohanan ng lipunan kahit pa ito'y delikado. Hindi siya gumamit ng armas, kundi edukasyon, panulat at katotohanan. Pinili ni Rizal ang mahirap na landas ng pagbabago dahil alam niyang ang katahimikan ay nagbibigay daan sa patuloy na pang-aabuso. Kaya hanggang ngayon, itinuturo pa rin si Rizal sa mga paaralan. Ito ay layunin ng Rizal Law o RA 1425. Hindi lang para kabisaduhin ang kanyang buhay, kundi para matutong mag-isip, magtanong at makialam. Ang RA 1425 ay paalala na ang kabataang mulat ay sandigan ng pagbabago at ang kabataang tahimik ay panganib sa kinabukasan. Ang tanong ngayon ay kung bayani ba si Rizal? Dahil matagal na nating alam ang sagot, ang tanong ay ito: ikaw ba ay mananatiling tahimik o pipiliing kumilos? Dahil ang tunay na aral ni Jose Rizal ay simple. Ang pagbabago ay nagsisimula sa isang Pilipinong ayaw manahimik.